Nakipag-usap muli ang babae at sabi, Panginoon, bakit kinuha mo ang asawa ko? Ang sabi ng mga anak ko, di ba binigay mo siya sa akin? Bakit kinuha mo? Nakalimot ang lingkod, nakalimot siya na siya pala'y nakipag-usap sa Diyos. Amen. At sa maikling pananalita, hindi naging madali. Sapagkat ang ikabubuhay nilang mag-iina ay kailangan ding mawala. Para mag-full-time na siya bilang manggagawa ng Diyos. Bakit kailangan ipaalam kung bakit at papaano, ano ang nangyari? Bakit nakatayo ang babaeng ito rito? Sino ba siya? Simple lang siya. Nagbiti lang naman siyang maglingkod sa Diyos. At kapag nagbiti ka, gagawa ka, gagalaw ka. Susuko mo ang buhay mo sa Diyos. At ang pagsuko ay iiwan mo ang lahat. At ang sabi ng babae, Panginoon, paano ako hahayo? Wala nga akong alam. Sige, pumunta ka lang. At sa paghayo ng babae, wala nga siyang alam. Konting hawak-hawak ng kamay niya. Doon nag-umpisa. Amen. Ipapaalam sa inyo ng Holy Spirit paano dumami ang tao rito. Isang tao ang pinagmulan nito. Itong babaeng ito, sumunod si Marisol. Sumunod si Kim. Sumunod si Sherry. Sumunod si Beverly. At ang bahay na ito, ngayon, na kinaroroonan niya. Amen. At ang lahat na nakasusumpong sa Diyos dito ay binabago ng Diyos. Amen. Kaya, makinig kayo, sapagkat maaaring isa ka sa kailangang baguhin ng Diyos sa lumang buhay mo para sa isang bagong buhay kasama ang Diyos. Amen. Ang Diyos ay Espiritu. Ang babae ay bumubukang bibig. Ang isip niya ay hawak ng Diyos. Lalapit siya sa isang tao, pero makikipag-usap sa taong yan ay ang Espiritu ng Diyos. Makinig kayo. Purihin ang Diyos. Gusto niyo bang magsalita muna siya? Ipapaalam niya kung sino siya at saan siya nanggaling, paano siya nakarating dito. Hello po. Ako po si Carlos Martinez Jr. Nag-aaral po sa University of Caloocan City. Ang nagsama po sa akin dito ay aking kaklase na si Juliet Jr. At malagot naman po sinanggap ng kanyang pagyayaya sa akin. Kasi alam ko na makakatulong din para sa akin ang pagpunta ko dito. Amen. Sige, nagtataka. Ang dami niyo siya ang tinawag ng Banal na Espiritu. Alam niyo ba kung bakit? Nasaan ang tatay mo? Nasaan ang ama mo? May dinaramdam ba siya? Ano? Ano? Bakit po? High blood. Bibigyan kita ng gift mamaya. Ikaw ang gagamot sa tatay mo. Amen. Makinig kayo. Sapagkat ang Diyos na narito
ang pinagkukunan ninyo ng lahat ng kailangan nyo. Amen. Walang magic dito, ha? Yung babae nag-umpisa. Kapag kinausap siya ng Holy Spirit, sumunod siya. Kaya kayo narito. Kung hindi nagtiis ang babaeng ito at tinanggap ang hamon galing sa banal na Espiritu, di kayo makakarating dito. Amen. Walang maitatago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa Kanyang paningin. At sa Kanya kayo lahat magsusulit. Amen. Simple na. Ang salita ng Diyos ay matalim. Kung ikaw ay isang makasalanan at naririnig mo ngayon ang tinig ng Diyos, masasaktan ka. Masusugasan ka. Hindi mo tatanggapin ang tinig na ito. Pero makinig ka. Konting sugat lang yan. Ang Diyos din ang magpapagaling niya. Amen. Kilala niyo ba ang Diyos? Ano ba ang meron sa Diyos? Ang lahat ng bagay na likha galing sa salita ng Diyos. Amen. Kaya ang lahat ng merong nais kanino lumalapit? Binibigo ba ng Diyos ang taong lumalapit sa Diyos? Kapag lumapit ka, hindi ka paaalisin ng Diyos hanggat hindi ka nabibigyan ng Diyos. Natural lumapit ka, ibig sabihin kailangan mo siya. Pero kung nadala ka dito, nang hindi mo kagustuhan, magtiyaga ka pa rin. Sapagkat merong maaaring wala ka na meron dito. At meron ka na nga. Dadagdagan lang yan ng Diyos. Amen. Ang sabi ni Berting kanina, ang salita ng Diyos na nasa Biblia ang batayan ng pangangaral ng mga lingkod ng Diyos. Ito ngayon ang sasabihin ko sa inyo. Lahat ba ay nasulat sa banal na kasulatan? Lahat ba na nangyayari mula noon ay nasulat diyan? May mga karunungan ng Diyos na nasa Kanya lamang luklukan. Amen. At inihahayag yan ng Diyos sa taong karapat dapat pagpahayagan. Amen. Para kayo ay mabigyan ng sapat na kaalaman Amen. na magdadala sa inyo sa buhay na walang hanggan. Simple. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen. Seek ye first the kingdom of God. At ang paghahari ng Diyos ay kagaya ng sa maliliit na bata. Kung papaano sinabi kanina, na maliban na kayo'y matulad sa isang maliit na bata, hindi kayo paghaharian ng Diyos. At paano kayo gagaya o tutulad sa isang maliit na bata? Di ba alam mong ikaw ay nagkasala? Sino bang tao ang hindi nagkasala? Lahat ay nagkasala. Ano ang gagawin mo kapag ikaw ay nagkasala? Hihingi ka ng tawad sa pinagkasalahan mo. At ang isang bata, hindi man magsalita, iiyak yan kapag nakagawa siya ng kasalanan. Sapagkat siya'y maaaring nasaktan. Ano ang nangyari sa kanya? Nadulas siya sapagkat siya'y tumakbo ng mabilis. Nagkasala siya, hindi siya nag-ingat, hindi niya alam, kasalanan pala niya yun. At kayong lahat na narito ay may sapat na gulang na. Huwag niyo sabihin na hindi niyo alam na kayo ay nagkakasala na. Kapagkat alam ninyong nagkakasala na kayo, kailangan kayong humingi ng tawad.
Pero, uso ba yan? In ba yan? Ano kahilo? Ikaw ang nanakit, ako ang hihingi ng tawad sa'yo. Mamatay na muna ako. At mamatay ka na rin. Hindi ako lalapit sa'yo. Makinig kayong lahat. Ang pinag-uusapan dito ay buhay na walang hanggan. Kung kayong narito ay nakasadlak ngayon sa pagkakasala, makinig lang kayo. Ano ang pipiliin nyo? Ang buhay dito sa ibabaw ng mundo o ang makasama ninyo ang Diyos sa paraiso? Amen. Pero, ano ang ginagawa nyo? Sinusunod ninyo ang inyong hilig, ang inyong gusto. Kung alin ang maganda, alin ang maluwag. Ayaw nyo na nasasaktan kayo. Ayaw nyo na nahihirapan kayo. Bakit ayaw nyo dalhin ang krus na pinapapasan sa inyo ng Diyos? Kung si Jesus ay nagpasan ng krus, dapat magpasan din kayo ng krus. Hindi kahoy na krus, kundi ang krus ng pagtitiis. Amen. Dito, hindi kayo tuturuan na mapasama o mapahamak. Wala namang mamamahayag ng salita ng Diyos na tuturuan ka para mapahamak ka. Pero makinig kayo. Simple. Ano nga kung meron ka? Sasagutin mo, wala nga eh. Walang-wala. Ang hirap mabuhay. Sobrang hirap. Walang-wala! Nasaan ang Diyos? Kaya kayong lahat na nagsasabi ng walang-wala, manginig kayo ngayon sa takot. Kapag sinabi mong walang-wala ka, kasama ang Diyos dyan sa walang-wala. Makinig kayo. Maraming pakana si Satanas. Lahat ng tao'y nangangarap gumandang buhay. Lahat ng tao'y nangangarap makaahon sa ila. Pero hindi lahat ay pinagkakalooban ng Diyos. Makinig kayo.